Keep listening. Keep listening. Stay where you are. Fasten your seatbelt because we are about to take you on a musical journey around the world. Connection established. Kabayan Radio. Kabayan Radio. 94.3. We bring the 7,641 islands of the Philippines to the shores of Doha, Qatar. With the best music and infotainment. On air. Online and on ground. Make some noise! It's time to get hooked on Kabayan Radio. Radio 94.3. David, get out. Don't stop! Kabayan Radio 94.3. Loud and proud. Mga kababayan. Kabayan Radio 94.3. You're tuned in to the number one Filipino radio station in town. Right, gotta keep moving. Kabayan Radio 94.3. 94.3. We're bringing you the best information. And non-stop entertainment. Too late to turn back now. So keep it locked right here. Usapang Kabayan. Bibigyang linaw ang mga usaping nagbibigay ng interes sa mga kababayan Sasagutin ang mga katanungan tungkol sa mga isyong may kinalaman, sa mga overseas Filipinos. magbibigay ng mga impormasyon At kaalaman, para sa mga mamamayan. ito ang Usapang Kabayan. Usapang Kabayan. Sabayang mapapakinggan sa radyo at mapapanood live online. Dito lang sa Kabayan Radio 94.3 FM. Good evening mga kababayans. This is RJ Miligi and welcome sa ating Usapang Kabayan only here on Kabayan Radio 94.3. And again, magandang gabi mga kababayans. And tonight we are diving into real conversations behind the reels, creativity, the reality, and the connections that go beyond the screen. Joining us are literal na three plus dynamic content creators ready to keep it real and unfiltered on tonight's Usapang Kabayan. Let's get into it. Good evening, boys. Ayan. Pakilala kayo sa ating mga viewers. We're currently, by the way, live on our Facebook account at Kabayan943. We are also live on your radio frequency 94.3 and our website via www.kabayanfm.com. Pakilala po tayo. Yes, ay papakilala po kami. Simulan natin sa kaliwa. Hanggang dito ba sa kabayan? Siyempre, yan yung arrangement natin eh. Again, ako pa rin po ang inyong nag-iisang Papa Ball Katambayan, yung Popsi TV. Yan, salamat po. Yan. Thank you, kabayan. Yan. Yes, and yung paboritong Tito E ng Doha from Filipino News Update. Alright. Ay, kailangan pa bang i-memorize yan? Inaabangan natin lahat. Ang inyong paboritong cutie kabiyahero ng Middle East, Travel McCoy, at mga kabiyaheros, we're live and alive dito sa Kabayan Radio. Maraming salamat, RJ Millie, Ayan. sa pag-invite sa 3+. Okay, you guys are all welcome. And as you guys heard, may kanya-kanya po sila ng mga side or like contents. But then tonight, pagsamahin natin silang tatlo kasi they're part of the team na tinatawag nating 3+. So pag-usapan natin, paano bang nangyari tong 3+ na to? At alam ko naman na kayo ay talagang magkaka-close. Si RD, si Eugene, and si McCoy. Actually yan, dapat matagal na tong talk natin na to. At least now, you guys are here. And thank you again so much for for letting us interview you tonight. And dun tayo sa unang question natin. So, let's start with one very, very simple question. How would you describe your content style in one sentence? Tito E. Freshly grad. Ayan. Siyempre, masaya, informative, and siyempre, siksik, liglig, at umaapaw. Parang sumobra sa tatlo yun So, parang 3 times na yan. How about naman you, Yun RD? din, gusto namin kasi yung content namin informative, masaya, at ulitin ko. Siksik, yun din, para magbigay happiness kami sa mga kababayan natin. Hindi lang dito sa Qatar, sa all over the world. And also, what inspired you guys to start creating reels in the first place as a team? You guys, kayong tatlo. McCoy, well, actually, RJ, Millie, gusto lang namin maging we want to help our community, our Filipino community dito sa Doha, Qatar. Sa Qatar itself kasi around 260,000
kabayans, and we want to reach all the information na gusto naming mabigay sa atin. Kasi hindi naman lahat nakikita sa traditional media, sa print ads. So at least kaming trio, nakakatulong kami kahit papaano. Small steps at a time. Okay. How about... Baby steps, oh. Parang nakikita ko si Eugene, parang lumulunok siya. It means may gusto siyang sabihin. How about you? What inspired you na kumbaga gawin niyo itong mga reels na ito as a team, as a whole team? Actually, yung original plan was like 2023, back 2023. Yes. Na gusto naming mag-podcast from Popsi TV, ako Balitang Q that time, na gusto naming simulan na mag-podcast kaya tayo, ito yung gawin natin. Parang chill lang, maybe not filtered, yung natural lang usapan, then masaya, kwentuhang barkada, pag-usapan natin kung ano yung trend, kung ano yung mahalagang bagay, kung ano yung pwedeng makatulong sa community. So, ayun, hanggang sa natuloy ng 2025 March. Then yun, nabuo yung kami lang talaga yung natira na 3. Actually, meron pa tayong ibang mga kasama sa Plus eh. Oo. So, yun, every Wednesday nag-shoot kami ng mga episode namin hanggang sa umabot na ng magwa 1 year na. Di ba? Nagsimula nga kami, dagdagan ko lang. Simula kami 2024 pa. Ano lang, tagang kwentuhan lang, gawin natin tong ganito. Tapos, siyempre may maraming mga nangyari, maraming mga finally nangyari, doon lang kami sa isang bahay. Tinute lang namin sa isang bahay, try natin to, ito naman yung gamit natin, meron naman tayong simpleng gamit. Ba't di natin ituloy? Ayun, unti-unti nag-create kami ng mga episodes namin, nakarami kami. Sinimula namin ng live. Ayun, nagtuloy-tuloy hanggang ngayon, nagtutuloy-tuloy kami ng mga live namin. Ang galing naman. Quick trivia lang, quick Okay. trivia. Actually, ako May yung trivia hindi original do sa Yes. original na Okay. 3+. So, ina-approach lang ako ni Paps nung 2024. Sabi, Paps, may binubuo kaming podcast. Sabi, let's go, let's G. Tapos nung like somewhere June 2025. Sabi na, tara, start na natin kasi kung hindi natin sisimulan, hanggang pangarap na lang tong podcast natin. So, yun, nagsimula lang sa Studio A. Okay. Hanggang lumalin sa Studio M. Pero ang galing, no? Kasi I think you guys come up with you being as a team of 3 kasi yung vibe nyo. I think the balance is it. Siguro nga, mahalaga din yung talagang sa trio or sa Oo. kahit anong grupo, yung magkaka-vibes or pare-parehas kayo ng gustong Yes. gawin. Yeah. No, kasi tulad sa amin sa podcast namin, wala po kaming skit, wala kaming script or whatever. No, basta kung ano yung topic natin, pag-uusapan natin according to your knowledge, according to your information, kung anong alam mo, kung ano yung nasa puso mo, gusto mong sabihin. So, yun yung natural, organic. Okay. So, kumbaga, if I may ask, since we're talking about your contents already, pag kiniklik nyo yung post, what do you guys expect doon sa mga makakapanood ng inyong mga contents? Sa Anong akin, gusto nyong ma-feel nila? yung mawala yung, kasi maghapon sila nasa trabaho or 1 week silang busy sa trabaho, of course. Mabigay man lang namin ng konting saya. Yung parang mapag-usapan man lang yung mga topics na hindi usual na pinag-uusapan. Yes. So yun, yung parang simpleng paraan na kapag kami, bigay kami ng saya, information sa mga kababayan natin. Okay, have you guys encountered like a feedback coming dun sa mga manonood ninyo na talagang parang mas nagbigay sa inyo ng lakas ng loob to push through with more contents? Have you guys received any message or like a comment from a viewer? Actually, sila na lumalapit lalo na yung mga brands, di ba? Wow. Kasi ito ang pinagmamalaki namin yung tagline namin na don't panic, It's organic. 3+ is organic. Oo, tama. 3+ is organic. Kasi natutuwa sila dahil yung simpleng ang aming tagline is one topic every episode. So, yung isang topic na yun sumasanga na sa ibang sa iba-ibang related do sa isang topic na yun. So, parang kwentong magbabarkada lang sa kanto na yung alam mo yung typical na Pinoy na tatambay kayo sa hapon, Na mag-uusap-usap tapos usap kayo hanggang lumalim yung gabi yun. Yun nga, nakaka-relate din sila dun sa usapan. Siyempre, napag-usapan namin yung mga batang 90s, Yes. yung mga gawain nyo sa probinsya, mga paborito nyong movie, cartoons, napag-usapan din natin, Oo. di ba? So, siyempre,
talagang nakaka-relate yung mga viewers natin, kababayan natin mostly dito sa Doha na ay oo nga nakakamiss tong gantong anime, nakakamiss tong gantong gawin sa bahay or sa probinsya, buhay probinsya. Yeah. So ayun, marami nagko-comment din na nakakatuwa din yung mga ginagawa nating content. Content, yes. So nakakatulong din to lalo na sa mga kapwa nating OFW. Now, Yes. Speaking of, or you've mentioned that yung tagline ninyo, it means organic din ang followers ninyo. No. Legit yan. Legit Yan ang po. Organic ang topic, organic ang din followers. Okay. Oo. Gusto ko lang Oo, i-clarify. ika-clarify kasi namin, hindi parang kami- bagay din eh. Hindi kami nabili. Oo, talaga So organic. speaking of being organic, okay, how do you guys follow the trend when it comes to your contents? Paano nyo fina-follow yung mga uso at trend dun sa contents nyo? Actually, hindi kami basta-basta Sumusunod sa mga uso. uso. Kung sasabihin nila, itong nangyayari ngayon, ito yung trending, hindi kami sasabay agad-agad. We see to it na yun ang gusto naming mabago sa landscape ng pagpa-podcast at ng isang pagiging social media influencer kung tawagin, na hindi lahat laging for the clicks, for the views. Gusto namin informative ba? Kasi napapagsabihan tayo ng di ba? Saka pinag-aaralan natin yung bawat pinopost natin. Hindi lang siya basta, oy, okay to, trending to, gawin natin. Or, hindi kasi kami ganun. Hindi kami laging sunod sa Yun alon nga, ng para sa akin siguro napaka-powerful kasi ng media, social media. Kung ano yung nakikita natin, nababasa natin sa social media, sobrang na-absorb ng mga tao ngayon na kung negative yan, negative yung mababasa mo, syempre, ito yung information, pwede ka magpanic, magkaroon ng stress, 'di ba? Kasi information 'yan eh. So, lalo pa pinagkakatiwalaan, ay itong page na to, kumbaga totoo yung mga pinopost nito. So, dapat tayo maging responsible sa pag-post ng or kung ano man topic na pinag-uusapan. It can be resolved into good or bad Okay. So since now we're talking about your contents, how do you guys keep your creative, or what is the creative process like as a 3+? Paano yung, is it like from idea to final upload or biglaan lang talaga lahat? Most of the time biglaan. Naniniwala ako biglaan kasi naglalagay lang kami ng mga topic na list. Kumbaga may guideline, may base lang kayo kung ano yung list lang 'yun. okay. Halimbawa, paborito mong movie. Okay. Alright. Yun na 'yun. And pag nag-podcast kami, ang topic natin, paborito movie, okay. Kung ano yung maisip mo, yun na yun. As in, organic talaga. Wala kami susundin na kung anong maalala mo. Hanggang sa mga paboritong line pa nga, umaabot tayo sa mga ganun di ba? Oo, Mga kasi, ginagawa mong, kung saan mo siya pinanood, parang, basta ang topic na namin ganito, hanggang sa kung saan makarating yung mga... Sino nag-edit? Most of the time, si Makoy. Ako. Okay. So, tapos yung parang kumbaga, yung sa taga-start ng conversation, sino? Like, si Eugene. Idea, kayong dalawa. Kung sino halimbawa, depende sa topic, kung ikaw yung mas madami kang idea, or ako, ganon. So, sila kung sino yung may alam sa topic, siya yung mamamangka na Basta una. proud ako yung taga-tigil ng taga-control pag sumasobra na sila. Okay, ikaw yung taga-control. Yes. Yun ang role ko sa tatlo. Okay, as you guys working as a team, how do you balance authenticity with pressure to follow kung ano man yung mga nangyayari ngayon? Paano nyo bang pinapakita yung authenticity ng contents ninyo? Actually, parang gusto lang namin maging normal lang na magbabarkada na nagkwekwentuhan. Ayaw namin lumabas doon sa circle na yun na kasi mawawala na yung essence na kung saan kami nagsimula eh. Kasi yun lang naman ang namin, yung goal namin, parang magkakaibigan kayo, kukwentuhan lang kayo. Ilagay natin yung kwentuhan na doon lang na nauso sa kanto sa podcast. Ganun lang. But aside from doing vlogs and contents, what do you guys usually do sa mga buhay ninyo? Like, kwento na inyong trabaho, ganyan. Kamusta naman so far? Naiiyak si Eugene. Actually, mga kababayan, hindi pa kami nag-start. Si Eugene talagang medyo emotional. Naiiyak na to. Kaya may tissue kami rito naka-ready. alam mo kung bakit ako naiiyak? Ito, dalawang mic pa talaga. Ayan. Alam nyo kung bakit ako naiiyak? Kasi ganito yan. Oo. So, nagpiprepare yung dalawa.
Yung isa nagpa-facial, nagpagupit. Yung isa nag-ready talaga, nanligo and everything. Ako, gumising lang ako, tapos nandito na ako. So ikaw di ka naligo? Oo, ganun lang talaga. Sabi, uy, pupunta na tayo. Sige, yun na yun. Ano oras ba salang natin? Ganun tayo. Pero kasi mga kababayan, aside from doing vlogging yan, mga professional din po ang kausap natin tonight. Ano kasi ang work mo, Makoy? Ako po yung isang head ng IT ng isang international school dito sa Qatar. Okay. Yun ang day job ko. How do you usually spend your free times aside from vlogging? So, minsan, kakain sa labas, with family and friends, yan, ganun. Okay. How about, ikaw, Eugene? Ako dati talagang sobrang dami kong activities. Congratulations, by the way. Ay, kaka-graduate lang niya. Master's ka, no? Yes, batch 146 and batch 147 from Arce. And happy birthday. Thank you very much, Ateneo. Kaya pala, Birthday, yes. Ayun, so ako naman po ay isang document control officer sa isang engineering company. Trading and contracting din. And madami na akong nagiging side activities like photography, pagbabanda. So dati sa hobbies, yung ba yung mga Balitang Q ako. So okay. ang daming event sa labas, parang doon na rin nauubos yung oras ko. And syempre, mahilig ako magbasa. Okay. So, mga books. bookworm siya. Google, malimit ako kung anong maisip ko tungkol sa molecules, cells, and everything. Ay, grabe. Ganun ako Yes. ganun ako eh. Alright. Kaya mayroon kaming Meron ka bang radio-friendly trivia for us tonight? Yeah. Yung Tito Ino. Ayun, ito na. Hindi, ito. Syempre, mahalaga sa atin yung tubig. Yung drinking water, no? So, alam nyo ba? Na dito sa ating bansa, kung nasan tayo, is napaka high-tech din ng pag-distill ng water or pag-purify. So, gumagamit tayo ng reverse osmosis technology. Ang seawater hanggang nagiging potable water hanggang sa nagiging drinking water. Yes. So, Grabe. napakahalaga ng ating proseso ng ating inumin na yes. Ang galing. Grabe. May baon nga siyang trivia. And that's it. Now you know. Alam mo ba? How about you, Ardy? What do you usually do? Isang technical proposal. Gumagawa kami ng mga tenders sa isang construction company. So, nagsasubmit kami ng mga iba't ibang tenders sa iba't ibang company. At the same time, ako yung correspondent ng The Filipino Channel dito. And yun, nagbablog kami. May mga sarili-sarili rin page. Yun, yung aming mga pinagkakabala. Okay. Kung bibigyan nyo ng song ang inyong group, anong title ng song na to? What I mean, existing song. Kung kayong tatlo, ano yung parang pinaka-theme song nyo? Hawak mo. Bukod sa hawak mo yung beat. Wag yun. Siguro. Since nasa band ka, anong song yung nakikita mo para sa inyong tatlo? Apo Hiking Society ba yan? Ganun nakatagal? Barkada? Pwede, diba? I think. Anyway, so going back to our serious Nalito yata question. si Millie That's sa'yo. just a little icebreaker, mga kababayan. So if you have any questions sa ating boys tonight, you can go ahead and leave it as a comment on our Facebook account at Kabayan943. Sabi ni Buhay Kabayan, ayan, hello sa inyo dyan. Thank you for watching, mga kasama mo before. Relino. Ayan, Shout and you can go ahead and listen to us live as well via www.kabayanfm.com. So I wanted to know, what is one misconception yung mga tao iniisip nila about being a content creator? Madami kasing content creator dito sa Doha, no? So yung iba kasi sabihin ay kaya pinopromote yan kasi paid ganon or something na ay puro wrong information naman yan, parang ganon, or hindi mo, kumbaga sabihin na lang na, ay, trip-trip lang nila yan. Parang ganon. So, parang, kumbaga, syempre, ito, oras din namin to eh. Kumbaga, passion din namin to. So, naglalaan kami ng skills, knowledge, and yun nga, time, effort sa pag-gather ng information. Para, kumbaga, kung ang purpose mo ay magpasaya, di ba, as entertainment to, or magbigay ng informative na topic sa mga tao. Okay. Makoy, do you have... Yun nga, nabanggit nga ni Tito Parang naiiyak ka din. Ang emotional nung tatlong to, no? Tawa kayo ng tawa sa podcast nyo. Dito emotional kayo. Overwhelmed. Okay, anything na misconception ng mga tao, like, ang dali lang yan eh. Yun ang laging sinasabi nila, madali lang yan. Gamit ka lang ng template eh. Pero hindi. Talaga,
gumugugol kami ng oras, nagbabayad kami ng mga software na pang edit namin yan, tsaka yung mga kanta. Hindi basta-basta yan namin nilalaban. Kasi mayroong ayun, yung tinatawag namin CPR or copyright. Kasi once na na-copyright ka, if gusto mong i-monetize yung page mo, hindi mo siya ma-monetize kasi na-block ka na eh. Oh, okay. Kumbaga magkakaroon ka ng warning. It's not gonna be paid anymore. Kaya naman, big shoutout sa lahat ng mga content creator dito sa Doha, Qatar. Mga kasamahan namin din sa SOCMED, no? Na talagang, syempre, iba't iba yung content nila na talagang nagbubuhos din sila ng talent nila sa paggagawa ng ganito. Kasi kung yung iba happy vibes lang, informative, yung iba food trip, di ba? So, But I have curious lang ako. Yung personality nyo sa online is different ba sa totoong buhay? ako mas malala. Hindi, totoo. Hindi naman. Ako kasi gusto ko masaya lang lagi. So, napakabilis lang ng buhay natin. Parang para sa akin, ilaan natin sa masasayang bagay, no? Kasi yung masayang bagay, positive vibes, nagkakamap ng mga positive results. Okay. Ako tahimik kasi ako eh. Tahimik lang. Pero pag mahihayin kasi ako eh. Pero pag nasa labas, pag komportable ka sa mga kasama mo, yun, doon lang lumalabas yung pagiging kalog mo. Yung inner you na kumbaga, yung nakikita namin sa online. Ang hirap kasi na laging pinipigilan mo yung sarili mo As in, sobra ang hirap. Like, sometimes you really have to go out of your cage. How about you, Makoy? Yung ugali mo? Pag sa office, hindi nila nakikita yung kulit ko. Seryoso ako. Naka-necktie kasi yan eh. Mahirap maglikot nun, mahirap huminga. Mahirap huminga. Prim and proper dapat. Wala ka naman makikita Mike Enriquez na nag-joke. Mubo pa yan. Excuse me po. Pero pag kasama ko ng family, friends, sa labas, lumalabas yung pagka-extrovert ko. Sabi ng kapatid ko, shoutout kay Mads dyan, tsaka kay Drew. May shoutout ka na kagad. Hindi sila nagsasabing extrovert na ako. Yun, gano'n. So, kung ano yung nakikita nyo sa online, pag ka-close mo na ako, gano'n ako. So, para it depends pa rin sa tao, yung vibe ng taong nasa paligid ninyo. Pero kayong tatlo kasi sobrang comfortable nyo sa isa't isa. Oo, sa tagal. Minsan nagsasawa na nga kami. Nagsasawa na nga kami. Minsan magkatabi nga kami sa Speaking of sawaan, sige, how do you guys handle, syempre hindi natin may iwasan, how do you guys handle negative comments and criticism galing sa mga tao at sa viewers natin? Ako lagi talaga nauuna, no? Oh, Well, talaga. Emotional ka eh. Sa atin talaga, hindi na maiwasan, haters gonna hate, no? Yep. So, pero yung mga comment na yan, maganda rin basahin mo ng maayos kasi it can be used for improvement. 'Di ba? Hindi naman tayo perfectong tao, maaaring may pagkukulang talaga tayo or may mali. And it will help us to grow more. Diba? Okay. Kaya ikaw pinapauna namin kasi ikaw talaga. Ikaw talaga yun. Hindi, pero sabi ko nga sa aming grupo, sabi namin, pag may bashers na tayo, ibig sabihin, sumisikat na tayo. Kasi yun yung nakikita na yung may flaws na tayo eh. So, ibig sabihin, yun yung meron pa tayong room for improvement. Kasi kung wala kang bashers, hindi ka nag-i-improve. At saka kung may bashers na tayo, maaaring talaga mali yung ginagawa. Kasi wala ka nang ginawang tama. Huwag ka na sumagot pa. Excuse pa. Talaga mali yung ginagawa mo kaya may bashers ka. Pero kasi... May kilala ko gano'n. Huwag na natin. Hindi, kidding aside lang naman mga kababayan. Kasi syempre, what kind of a relationship ba ang gusto nyo ma-build sa mga audience nyo? Like parang pag nakita kayo personally, tropa kayo, ganun. Yes, sa lahat po ng mga nakakilala sa amin, gusto namin magkakatropa lang tayo. Hindi naman kami sikat na tao. Have you guys ever met like a follower in your life? Kasi may mga naging palaro online games kami, palapol ganyan. Nakakatuwa. Madami ring na tumututok doon sa mga activities din namin. Kahit biruan, joke lang, kalokohan lang. And natutuwa din sila na may gantong grupo sa Doha. Kasi bibihira wala nang magawa na time. And it's a podcast. Yes. No? Kasi madalas parang live lang talaga. So, in your opinion, how do reels influence people's expectations in relationship? Wala na ba iba? So sa reels siguro kayo nga kailangan maging makatotohanan, informative, tama yung information na dapat or reels na gagawin natin. Kasi yun nga, sabi ko nga kanina, it
can be affect your personal life or something, community, malaki. Kasi nasa big tayo World Wide Web Lahat ng makakapanood diyan, maaaring isipin niya totoo, maaaring isipin niya hindi totoo. Can come up to sad or negative or positive emotions sa tao. Kaya be careful lang lagi tayo. Pag lalo tayo information dissemination, kailangan lalo pag seryosong bagay, seryosohin po natin. Tama. Ayan, Galing, no? RD. Galing talaga. Yun na yun, sinabi niya na. Ganun kayo, humuhugot kayo ng sagot sa Oo, kanya. okay, How yun about you, Tapos RD? dudugtungan na lang, no? Ano Yun talaga naman yun. yung opinion mo about sa mga reels? How do you guys might wanna influence people when it comes to doing this? Ayun lang, sa laging maingat lang talaga sa mga pagpo-post. Lagi namin yun kasi kami pag may nakita kami na hindi kaaya-aya, sabihan natin sa mga nag-post. Inaano na namin yan. O next time wag natin gawin to, hindi natin to kailangan gawin o hindi natin to pwede i-post. Ganun lang, parang ano rin kami, tine-check namin yung nasa community. Kung ano yung galawan ng mga community. Yes. Yan. Okay. And how do you guys might wanna invite yung mga gusto din na mag-content pero talagang nahihiya or hindi nila alam paano sila mag-start? Do you have any words for them as a group maybe? Kaya ako. 40. Hindi, kasi sabi nga sa akin ni Kuya Zik ng Best Life Qatar, if you want to be a vlogger na, kailangan mong kapalan mo ng mukha mo. Yes, kapalan mo ng mukha mo kasi yun mga facial kayo. Madulas Yeah, to, facial. madulas. Kumbaga, you have to look good. Look good. You have to look No, good. I mean, kasi ako na nire-review ko yung mga dati kong vlogs. Nakita ko mahihain ako, minsan nabulong ako. Ang pangit sa video. So kung gusto mong maging content creator, kailangan mong ma-practice na makapal ang mukha mo. Not in the sense na makapal na masamang ugali, yung makapal na Tapangan mo. confidence. Kailangan may confidence. Oo, confident mataas, ka. mataas Oo. ang confidence level. Saka yung yung forte mo talaga, dapat yun yung ginagawa mo. Hindi yung makikisali ka lang, kaya yun yung content mo. Dapat kung ano yung talaga yung hilig mo, kung ano yung gusto mo, doon ka mag-focus sa content mo. Ayan. So to summarize yung sinabi ng Okay, dalawa. okay. Oo, pakilinis. Unang-una, Parang syempre, awa mo na, kung ang gusto pakilinis. mo is maging content creator, no? Focus ka muna sa unang-una, ano ba yung content na gusto mong gawin? Okay. Pangalawa, di ba? Siyempre, kung siyempre, kaya ka nag-content creator, may target, viewers ka. Ito ba'y pambata? Pang may asawa? Pang teenagers ba to? Content na to? And be yourself. Kailangan natural. Kasi alam mo na, may makikita natin mga content, ay parang napilitan lang, umakting lang, di ba? Hindi rin maganda eh. So, kung ano yung gagawin mong content, maging natural ka, kung masaya ka, tumawa ka. Yung enjoy mo yung process. Kasi pag nakikita ng tao, ng viewers na, ay, ang saya ng vibes nito, normal yun eh. Mas nakakahawa and dun sila nagsishare dahil, ay, i-share ko to, ang saya. Diba? Okay. Ay, gawin natin sa mga friends ko kasi ang saya ng laro nila or ng content nila. Ganun. Okay, so kumbaga, kailangan nyo lang talagang tapangan yung loob nyo. Kasi I myself, a lot of people, sabi nila, you should do vlogs, you should document whatever you're doing in life. I cannot. Kasi parang mahihain ako when it comes to camera. For work, yeah, I can. Pero pagka yung totally, I think, sasali na ako sa iba-ibang tao, hindi ko kaya. Oo, may ganun eh. Kumbaga, yung confidence level ninyo, nahasa na kayo dyan, na kaya nyong on the spot, iharap ka dito at eto, kwentuhan natin yung ganitong nangyayari. Kaya nga na-practice din namin yung natutunan natin nung high school eh. Paano mag-monologue. Yun. Okay. Kasi, kunwari Hindi ko yung camera mo nakatutok sa'yo. Kinakausap mo yung sarili mo. May mga ganong tropa na mahirap pala mag-content kasi 'di ba naglalakad ka lang or may ginagawa Pag may ka. nakakita sa'yo. Kunukuha mo ng clips yung mga yung content mo. May sasalita ka ng sarili tapos alam mo yun, kailangan kung ano yung emotion dapat, 'di ba? So kaya nga kailangan be yourself. Kailangan organic lang yung nararamdaman mo na kung masaya ka o kung gusto mong iparating sa viewers mo. It will happen. Nagre-reflect kasi yan. Nagre-reflect kasi. Alright. Dapat kasi quality ang bigay mo eh. Okay. So yun. Kaya Okay, good. So, meron ba kayong gustong i-shoutouts bago tayo mag-wrap up at mag-end sa ating final question? And also yung mga social media handles ninyo and yung kung ano pa yung mga pakulo na meron ang 3+. Ayan, go.
And gusto ko lang i-shoutout of course yung mga followers natin sa Popsi TV, yung sarili kong page, please like and follow. Of course yung 3 plus. Yung 3 plus and of course yung Visit our page. Yes. Visit our page yung mga social media accounts natin. And of course gusto ko ibatiin yung asawa ko, nandito yung asawa ko, and yung anak ko sa Pilipinas, yung family ko, ate ko, sister ko, yun, yung mga gusto ko lang i-shoutout. Ayun, ako naman binabati ko yung family ko all over the world, especially my daughter. Dami mo naman family. Actually, kalat-kalat sila eh. Hindi, mga nasa abroad din yung... Yes, all over the world, kalat-kalat sila. So, alam nila yan kung napanood nyo na to, and of course, especially my daughter, no? And, yun na, Filipino News Update na hindi updated pa. And please, yun nga, 3 plus page po, visit nyo po, nandyan din. And congratulations to batch 146 and 147 of Alsay of Life. Ay mga tenista na tayo. Yeah. Congratulations. Congratulations and happy birthday, Yes. Makoy. Ayan, your favorite kabihero, Travel with Makoy. Yan. Follow my social media pages and also our 3 plus. Please do follow on our Facebook, Instagram, and also our episodes on Spotify. Please also subscribe to our YouTube kasi kung wala kayong Spotify, you can also subscribe to our YouTube channel. And also shout out nga pala sa aking parents sa Philippines, mga kapatid ko dito sa Qatar, and also mga relatives ko na lagi tumatawag sa amin sa Canada and US, West Coast, East Coast, yan sa mga Grabe. yan. North Coast. North Coast, over the world din. All over the world. Kulang lang, North Antarctica. Korea, South Korea, meron ba? Wala. Yan. Oh, by the way, may mga nagpapa-shoutout sa inyo. Shoutout daw si Jonan Literal. Ay, Pa-shoutout Pops naman Jonan, dyan. yan. Ayan, sa mga nandyan naka-duty ngayon sa HIA. Hello. Oh, ingat ingat kayo. po kayo Stay dyan, ingat safe. kayo. And also kay Drew Nieveras. Si Bunso. Yan, si Bunso. Shout out. And again, thank you so much, boys, for letting us interview you very tonight. Napaka-creative din yung tao. Keep it going. Keep more contents pa. Keep doing it. And keep inspiring all the aspiring maybe na mga magiging content creators natin, especially here in Qatar. Now, last question. If your followers could learn one thing about real life from your content, what would you want it to be? Ano daw? Be happy! Hindi, just be creative. Creative. Akala ko sabihin mo, time is gold. Hindi, gold is time eh. Hindi, kasi you need to be creative. So, para, kung ano yung buhay mo, kung anong buhay na nakagisna mo, yun lang. Huwag ka magpaka-plastic, huwag ka magpaka-fake. Yun eh. So, be as it is. Kung mahilig kang kumain, mahilig kang mag-travel, do it. Ganun. Alright. How about Lumaktaw you? pa sa'yo. Pops, ayan. Ayan. Ako, be informative lang. Yun. Kailangan talaga na tama yung mga information na binibigay mo sa mga tao. Ayan. Ayun. Ako happy vibes. Gusto ko masaya. Gusto ko nakikita yung mga tao na nanood sa amin masaya, ligtas, masaya, malusog. Bakit ka naiiyak na naman? Emotional kasi. Emotional na. Papaalam na raw kasi. Gusto ko masaya. Oo, gusto May ko. kanta kayo, di ba? Baka pwede niyong kantin yung hawak mo ang ears. Hawak diba? ng ears. Gusto naming May gawin, kritik ka gawin, ba? gawin ngayon kaso nga lang baka madismaya kayo so Mama, wala yung followers natin. abangan na lang niya sa podcast Wednesday. Imbis Every na Wednesday. pataas. Wednesday. Oh, Wednesday. yan. Wednesday is 3 plus day. 3 plus day. Yeah. May Please- specific time ba kayo nag-upload ng podcast ninyo? Or like live for that? Yung live Yung natin live is every 8 8 p.m. p.m. Wednesday. Okay. And then Spotify, kung kayo po ay naka-subscribe, naka-follow, automatic na po yun. Magno-notify. Okay. And also, pag nakaka-subscribe kayo sa YouTube, pag i-hit nyo yung bell, yan. Notify sila for our new uploads. Yan. Alright. So again, thank you so much, boys. Talaga namang napaka-organic po ng usapan natin tonight. Maraming salamat again, RD. We have Pops TV, Eugene, and 3 Plus. Syempre, follow them. And Makoy, Travel with Makoy with me today. Thank you, boys. Maraming salamat Thank for you so sharing much, all the kabayan. informations at kung paano kayo nabuo. It was nice meeting you again kasi supposedly last sleep. Finally, ito na. Happy Ito na. Mansari, guys. Mansari! Oh! Shoutout natin isa natin kasama. Oo. Kurt Venture. Kurt Venture, shout out. Yeah. Shout out sa iyo, Kurt. Enjoy ka kung nasan ka man ngayon. Anyways, and that's the real talk, mga kababayans. Beyond the filters, beyond the edits. Thank you to our amazing guests for tonight, sharing their stories and insight. This has been RJ Millie G for your Usapang Kabayan, reminding you to stay real,
both online and offline. I'll catch you guys next time on the next Usapang Kabayan episode only here on Kabayan Radio 94.3. Bye! Usapang Kabayan. Bibigyang linaw ang mga usaping nagbibigay ng interes sa mga kababayan. Sasagutin ang mga katanungan Tungkol sa mga isyong may kinalaman. sa mga overseas Filipinos. Magbibigay ng mga impormasyon At kaalaman, para sa mga mamamayan. ito ang Usapang Kabayan. Usapang Kabayan. Sa bayan mapapakinggan sa radyo at mapapanood live online. Dito lang sa Kabayan Radio 94.3 FM. Keep listening. Keep listening. Stay where you are. Fasten your seatbelt because we are about to take you on a musical journey around the world. Mission established.